Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi na ba? Ilimnon para sa tanana. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi. Hindi ka nunaya. Lacto Papi taluwas. Sige na. Lacto Papi. Ka-happy. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Uy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayo naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya.
but we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na sab nga hugna sa ato ang mga balita. Niining adlaw nga Lunes, petsa 4 bulan sa Mayo 2026. Sa gihapon kita ng hinaot nga ang tanan nga naminaw og nagtanaw ning atong programa. Anaunta sa kabaskog sa Panglawas. Bani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha ang labing uwahing mga kalambuan ug balita dinhi sa ato sa gawas sa nasod. Sa kauluhan, balita sa sports, showbiz, ug sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Magubanta hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntag atong programa mabati. Ibuo kalibutan pinaagi sa internet. Bantay Radio Cebu, Facebook. Madungog sabta sa nagkalain-lain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 107.1 Real Radio. Mabati ta pinaagi sa 100.7 Power Radio. Mabati usab kita pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Lang sa inyo mga komento, mga mensahe, panawagan, greeting. Comment lang na dire sa ato ang live broadcast sa Facebook page. Sa wa pa maka-follow, atong git auhag ang tanan sa pag-follow sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Dinhi sa ato 7,000 ka mga pulis ug sundao. Lakip na ang mga force multipliers mubantay atol sa ASEAN Summit nga pagahimuon dinhi sa Sugbo karong tuiga. Sa police report, gun ban ipatuman sa probinsya sa Sugbo subay sa pagpahigayon sa ASEAN Summit. Sa ato ang provincial news, patay ang usa ka nagmotor human madumbol sa dump truck.
Balita sa nagkalain-laing rehiyon sa General Santos. Presidente Bongbong Marcos ug kanhi Senador Manny Pacquiao ang hatag og ayudas Jensan ug Sarangani. Sa kauluhan, Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mopadayon bisan pa sa legislative break. Uluhan sa balita sa gawas sa nasod. Gumikan sa gubat mga kaalyado sa US, mipalit og 8.6 bilyones dolyares nga armas. Sa sport, inuwi daog sa unanimous decision batok ni Nakatani. Sa showbiz, Vice ganda misaad nga magpakalalaki kung mulan sa Roselini Robredo sa tuig 2028. Mao kadto ang headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Sa ato ang detalye, sa ato ang pagbalik, human ining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:07. O karon sa detalyes atong mga balita. Mas nilambo pa ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu, suma pa sa Environmental Management Bureau Region 7. Kani kagahapon natala kagahapong adlaw Mayo 3. Base sa monitoring data, ang istasyon sa Talisay City naka-record og fair nga label sa fine particulate matter 2.5 ug good nga kalidad sa coarse particulate matter kon PM10. Samtang sa Toledo City, nagpabilin nga good ang air quality base sa ilahang monitoring. Ipahibalo usab sa mga otoridad nga tungod sa westward wind movement, wala maapektuhi sa abo gikan sa Mount Canlaon ang mga lugar nga gikan sa sidlakang bahin niini. Bantay Balita. Alas 7:08, mayong good morning. Wilmer Casas. Subay sa nagpadayon nga pagpangandam alang sa ASEAN Summit 2026, aktibong musalmot ang mga personahe sa Cebu City Police Office kon CCPO. Nanguluhan kini ni City Director Police Colonel George Ilanan sa send-off ceremony alang sa gipakatap nga security forces nga gipahigayon sa makasaysayanong Mactan Shrine niadtong Mayo 2 tuig 2026. Ang seremonyas gipangunahan sa hepe sa Philippine National Police na si Police General Jose Melencio Nartate Jr. ug mitambong sa nagkalain-laing law enforcement agency
ug mga security units nga gitahasan sa pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa summit delegates, dignitaries ug kinatibuk ang publiko. Ang send-off ceremony nagpasiugda sa hugot nga pagsalig sa Philippine National Police sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa publiko sa tibuok nga pagpahigayon niining mahinungdanong international nga kalihukan. Isip kabahin sa deployment, ang mga personahe sa Cebu City Provincial Office hingpit nga nangandam sa pagpatuman sa ilang mga katungdanan man mga responsibilidad sa pagsuporta sa komprehensibo nga mga operasyon sa seguridad alang sa summit. Ang Cebu City Police Office nagpabiling lig-on sa pagtuboy sa labing taas nga sukdanan sa profesionalismo, pagkamabinantayon og serbisyo publiko, samtang nagpadayon kini sa pagtrabaho sa hugot nga koordinasyon sa mga kauban nga hensya aron masiguro ang luwas, hapsay ug malampuson nga pag-host sa ASEAN Summit 2026. Bantay Balita. Subay sa maong balita, 7,000 ka mga pulis, sundao ug force multipliers mo secure sa ASEAN Summit. Atol kini sa gipaghayon nga send-off ceremony sa kapin 7,000 ka mga pulis ug sundao ug mga force multipliers alang sa Task Group Central Visayas ASEAN Summit 2026 nga gipanguluhan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Uban ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan sa Mactan Shrine niadtong nakalabayng Sabado sa buntag. Matod ni Nartatis nga andam na sila sa paghatag og seguridad sa mga delegado sa ASEAN Summit 2026 ug masaligon siya sa mga security personnel sanglit gipangandaman na kini sa miaging tuig pa. Nasuwayan na usab ang kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno Central Visayas nga mo-host og mga dagko nga mga event sama sa sinulog. Lakip na ang miaging ASEAN Economic Summit nga gihipagayon sa lalawigan sa Bohol. Bantay Balita. Subay gihapon sa maong balita, sugod karong adlaw Mayo 4, adunay ipatuman nga total gun ban ang Police Regional Office kun PRO 7 sa kinatibuk ang probinsya sa Sugbo. Lakip na ang mga dakbayan sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City subay sa pagpahigayon sa 48 ASEAN Summit karong Mayo City ug 8 dinhi sa Sugbo. Dugang paniana isuspinso usab ang permit to carry firearms outside of residence sama sa permit to transport firearms alang sa mga gun club members, permit alang sa mga gun manufacturer, dealers ug repair services, permit to carry firearms outside of residence, permit to transport and purchase explosive. Sakip na ang temporaryong pagsira sa mga firing ug shooting ranges o pagsuspenso sa lisensya sa mga pagmanufacture, pagbaligya og firecrackers o mga pyrotechnic devices. Epektibo kini sugod alas 12 unyang tungang gabi hangtod na alas 11 sa gabi sa Mayo 11. Subay kini sa direktiba ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. atol sa pagsiguro nga hugot ang seguridad ang mapatuman sa maong international nga kalihukan. Ang kapulisan uban ang mga ahensya sa gobyerno nga moserbisyo sa ASEAN Summit ang gitugutan lang nga makadala og armas sulod sa maong adlaw. Bantay Balita. Alas 7:13 sa kabuntagon, patay ang usa ka 60 anyos nga lalaki human madisgrasya ang iyang gimanihong motorsiklo. Mibangga kini sa usa ka dump truck nga nakaparada daplin sa daan didto sa may sitio Tulik, Barangay Tulik, Argao. Alas 7 sa gabi sa milabayng Biyernes. Ang biktima giila nga si Pedro Carillo Mamak, 60 anyos ang panuigon, minyo og residente sa Barangay Bugo sa maong lungsod. Siya ang nagmaniho sa usa ka Suzuki Smash
nga may plakang 7703 IQ. Base sa spot report sa kapulisan sa lungsod sa Argao, kasamtang nagpadulong sa habagatang bahin ang motorsiklo sa biktima, dihang mibangga kini sa likod nga bahin sa usa ka Sino dump truck nga naghunong sa gawas nga lane sa upat ka lane nga National Highway. Ang Sino dump truck nga dunay plate number NHE 9641 gimaniho ni Angelito Umaya Villarmia, 35 anyos, minyo og residente sa barangay Cantauan, City of Naga. Nasuta sa kapulisan nga napugos og hunong ang truck tungod sa flat nga ligid niini apan napakyas ang driver sa pagbutang og early warning device aron pagpahimangno sa uban pang mga motorista. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima ngadto sa simentadong daan ug nakaangkon kini grabing kadaot sa lawas. Gidala dayon siya sa Isidro Quintanar Memorial Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Ang driver sa dump truck gitanggong na karon sa sildas kapulisan alang sa dugang investigasyon. Alas 7:15 sa Kabuntagon, kay laing driver sa motorsiklo. Dead on arrival usab, human mabangga sa pick-up. Ang motor nga gidriver ni ini labyog tas Negros mga parenti atong dawaton live report gikan sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, ang salamat na kabantay Ram sa atong nga balita karong buntaga nakapsadayon sa kayang kinabuhi ang usa ka driver sa motorsiklo human na nibangga sa usa ka pick-up dito sa sitio Palanguyan, Barangay 8, Tanhay City niadto nga Biyernes sa hapon. Giila ang biktima nga si Sister Gaso 41 anyos kinsa nagmaneho sa iyang Eros nga motorsiklo sa dihang nawat ang kini og kontrol sa kurbada nga bahin sa karsada. Sumala pa sa investigasyon sa kapulisan, nilapas ang motorsiklo ni Gaso sa pikas lane hinungdan nga minasmag ini ang Mitsubishi Triton nga gimaniho ni Jumel Agos. Tungod sa kakusog sa impact, dali nga mirespondi ang kapulisan o ni rescue team apan gideklara na kini nga dead on arrival pag-abot sa Bai City District Hospital. Nagpabilig karon sa kustudiya sa otoridad ang driver sa pickup samtang nagpanayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Maura na ito ang nakalap nga balita kanito balita hatod kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kambantay in action na lokal diri sa probinsya sa Negros Oriental. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghan kayong salamat Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:17 ang takna sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa ato ang mga balita sa rehiyon. Nangu sila si President Ferdinand Marcos Jr. o kanhi Senador Manny Pacquiao sa distribution sa mga bugas ug pag-turnover sa pinansyal nga tabang ngadto sa mga kabaranggayan sa General Santos City ug probinsya sa Sarangani. Ang kalihukan gihimo sa Lagao Gymnasium sa General Santos City atol sa Labor Day. Diin personal nga gihatag sa duha ka leader ang ayuda alang sa mga benepisyaryo sa maong lugar. Bantay Balita. O karon sa to ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. 10,000 ka pesos piyansa alang sa kanhi broadcaster nga si Jay Sonsa. Miluwat og bag-ong kamanduan ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 na nagtakda og 10,000 ka pesos nga piyansa sa kasong unlawful means of publication sa kanhi host nga si Jay Sonsa. Itakda kining mo piyansa karong adlaw. Bantay Balita. Maayong good morning mang nagtan-aw nato karong buntaga ug naminaw nining ato ang simya all the way from Cagayan de Oro City. Chris Tundag. Alas 7:19.
Naputo sa baga nga abo ang pipila ka mga motorista ug sakyanan sa Kamalig, Albay human sa pagbuga sa abo sa Mayon Volcano niadtong Mayo 2 sa Hulagway nga gipaambit ni Mayor Kaloy Baldo. Kita ang mga sakyanan nga natabunan sa abo samtang niagi kini sa maong lugar. Samtang nunot sa maong balita, grabe ang epekto sa baga nga abo gikan sa Mayon Volcano sa mga pananom sa mga hayop dito sa Kamalig, Albay. Suma ni Mayor Kaloy Baldo, may 5 na kakabaw ug 2 ka baka ang namatay tungod sa maong abo. Bantay Balita. Naka-pre-position na ang mga pagkaon ug non-food items sa Department of Social Welfare and Development nga iapod-apod sa mga apektado nga sa asphalt sa Albay subay sa pag-alburuto sa Bulkang Mayon. Kaganinang alas 6 sa buntag, adunay naandam ang DSWD at 3,000 ka family food pack, 27,000 ka ready to eat, 15,000 ka non-food items. Ipahibaw usab sa maong ahensya sa gobyerno nga ang DSWD Field 75 Bicol Region nakaapod-apod na og 11.3 milyones ka pesos na emergency cash transfer og 28.3 milyones ka pesos nga cash for work para kini sa mga mag-uma nga apektado sa mga nang labay nga aktibidad sa Bulkang Mayon. Bantay Balita. Nunot gihapon sa maong balita, moabot na ngadto sa 52 ka mga barangay gikan sa nagkadaiyang lungsod ug syudad sa probinsya sa Albay ang labihang naapektuhan sa baga nga asphalt gumikan sa Bulkang Mayon. Base sa dato sa Office of Civil Defense o OCD5 Bicol Region, iabot na ngadto sa 52 ka barangay sa Kamalig ug ginubatan ingon man sa Ligao City ang nakasinati karon og grabing baga nga abo gikan sa pag-alburuto sa Bulkang Mayon sa Kamalig ug Ligao City. Moabot na sa 17 ka barangay ang apektado sa maong asphalt ug ang OCD5 niapod-apod na pod og 250 ka mga kahon sa face mask ngadto na sa mga munisipalidad sa Daraga, Kamalig, Ginubatan, ingon man ang Ligao City. Bantay Balita. Sa laing balita, malampusong napabarog sa atin ito coalition ang bandila sa Pilipinas sa pag-asa isip simbolo sa soberenya sa nasod. Kagahapong adlaw sa buntag taliwa sa presensya sa mga barko nga gipanag-iya sa China. Ang maong organisasyon pinanguluhan ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Pasabot ni Ismula nga sila nga sa ilang gibuhat nga lakang tataw ang mensahe nga gipanag-iya sa Pilipinas ang West Philippine Sea ug way bisan unsang hulga o intimidasyon nga makapapas sa maong kamatuoran. Sila mo'y labing unang grupo sa mga sibilyan nga nakabuhat niini ug matud pa nila nga padayon ang ilang pakigbisog ug pagpanalipod sa teritoryo sa nasod pinaagi sa pagbuhat og malinawon nga mga lakang. Kini ang Bantay Bantay Radio. Balita. Sa laing balita, gikan sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga biyahe sa eroplano sa rutang Manila-Daraga, Manila. Kaghapong adlaw Mayo 3 tungod sa pag-alburuto sa Mayon Volcano. Dili moubos ngadto sa 231 ka mga pasahero ang naapektuhan sa kanselado nga mga flight. Ipahimangno usab sa kaap ang mga apektadong biyahero nga makigkontak sa ilang airlines alang sa refund o rebooking sa ilahang mga ticket. Bantay Balita. Sa laing balita sa kauluhan, gihatagan sa Malacañang og Travel Authority si Vice President Sara Duterte sugod Mayo 2 hangtod Mayo 5 tuig 2026. Gikumpirmar ni Palace Press Officer Claire Castro
nga giaprubahan sa Office of the President nga makabiyahe ang Vice Presidente sa nasuing petsa. Sa unang gisumiti nga travel plan ni Duterte, plano niining mularga sa Europa ug lain pang lugar sa Asya. Sa orihinal nga itinerary, bisita siya sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany ug United Kingdom gikan Abril 23 hangtod Mayo 15. Apan wa kini madayon tungod kay gikatahong last minute nga ni-issue og travel authority ang Office of the President. Apan gihimaka kini sa Malacañang ug matud pa nisunod lang sila sa standard procedures. Sigun pa ni Castro nga niabtong Abril 28, iaprubahan sa Office of the President ang revised travel authority nga gipangayo sa Vice Presidente. Sa unang travel authority nga gi-issue sa Malacañang ngadto kang Duterte, nakalatid nga while on leave of absence at no cost of the government. Bantay Balita. Sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso karong buwana, gikatakdang muumol ang Kamara de Representante ug bag-ong prosecution team. Pananglit madayon ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano nga iyang iduso nga mamahimong kabahin sa bag-ong prosecution team. Sila si Mamamayan Liberal Party List Representative Laila de Lima ug Akbayan Party List Representative Chel Diokno nga parehong anaa sa minorya sa Kamara. Nisalig si Valeriano nga mas mulig-on ang impeachment prosecution team kung maapil niini si de Lima ug si Diokno. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte umupadayon bisan pa sa legislative break. Magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan pa sa umaabot nga legislative break sa Senado. Suma kini ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ipasabot ni Lacson nga lahi ang operasyon sa impeachment court kumparar sa regular nga sesyon sa Senado. Nagpasabot kini nga bisan pa og naka-break ang mga mambabalaod, mahimo gihapong mapadayon ang impeachment trial. Nakatakdang magpahigayon og regular session ang Senado gikan Mayo 4 hangtod Hunyo 5. Human niini mag-adjourn sila gikan Hunyo 6 hangtod Hulyo 26. Apan matod pa ni Lacson, dili maapektuhan sa break ang schedule sa impeachment trial ug magpadayon kini nga walay hunong. Ipasiguro usab niya nga andam sa pinansyal ang Senado alang sa dugang nga proseso uban ang nahabilin nga 27 milyones ka pesos nga budget nga gigahin alang sa impeachment case ubos sa 2025 General Appropriations Act sa pagkakaron. Tunga pa, sa milyon pa lamang ang nagasto ug kasagaran para sa unang mga preparasyon nga gihimo niadtong miaging tuig. Dugang pa niya na kumpleto na ang mga ekipo alang sa mga senador judges, apil na ang 60 ka mga pula nga judicial robes nga giorder kaniadto. Karon nagpaabot na ang Senado sa formal nga pagpadala sa articles of impeachment gikan sa House of Representatives aron opisyal nga masugdan ang proseso sa trial. Bantay Balita. Alas 7:28, mao to ang naglangkob sa ato ang mga balita lokal og sa kauluhan. Sa ato ang pagbalik detalye sa ato mga balita sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Nakip na ang labing wahing kahimtang salakat sa panahon. Mga detalye sa atong pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas?
mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kaning himuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lacto Plant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lacto Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lacto Plant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lacto Plant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:32. Bantay Balita. Og karon sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Ang Pentagon ni pahibaw nga ang Estados Unidos mo withdraw sa gibanabana nga 5,000 ka mga sakop sa US forces gikan sa Germany sulod sa sunod nga tuig. Ang desisyon nagsugod sa usa ka bag-o nga hulga ni Presidente Donald Trump na nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga pagbag-o sa lakang sa militar sa Estados Unidos sulod sa usa ka labing kritikal nga kaalyado sa NATO.
Ang pag-atras nagrepresentar sa halos 14% sa 36,000 ka mga Amerikano nga mga personahe nga karon nakabase sa Germany. Ang tibamaba sa Pentagon na si Sean Parnell niingon nga ang lakang nagsunod sa usa ka hingpit nga pagripaso sa puwersa sa Estados Unidos. Ang timing sa pag-anunsyo makita nga direktang nalambigit sa usa ka nagkaaslom nga relasyon dali ni President Donald Trump ug German Chancellor Friedrich Merz. Alas 7:34, maayong good morning, maayong buntag. Maayong pagtanaw sa umabot nga First Ladies Barangay Kamputhaw. Inday Priscilla Abiar Florita. Gitangtang na sa United Arab Emirates kon UAE ang tanan nga mga pagdili sa paglupad nga gibutang sa lugar sugod o sukad sa pagsugod sa gubat sa Estados Unidos ug Israel. Ang tanan nga mga operasyon sa kahanginan ibalik na sa normal nga kahimtang sa airspace sa United Arab Emirates subay sa pamahayag sa giingong General Civil Aviation Authority. Ang pahibalo nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga milestone alang sa mga hub sa United Arab Emirates nga Dubai. Pinoy-anan sa labing okupado nga pagpahanan sa kalibutan alang sa mga internasyonal nga pasahero ang Abu Dhabi na naglihok sa ilawom sa mga pagdili sukad niadtong wahing bahin sa Pebrero. Ang gubat sa Estados Unidos, Israel batok sa Iran nakamugna og dakong pagkabalda sa aviation tabok sa Middle East uban sa mga pagbaw sa tiran sa mga nasod sa Gulf nga nagpugos sa pagsira sa dakong bahin sa airspace sa rehiyon. Bantay Balita. Ang presidente sa Estados Unidos nga si Donald Trump nibutyag ngadtos mga tigbalita nga adunay posibilidad nga ang Estados Unidos makasugod pag-usab sa ilahang airstrike batok sa Iran. Gitubag ni Trump ang pangutana sa usa ka reporter dito sa West Palm Beach sa Florida nga unang gi-report sa Reuters. Si Trump nagkanayon nga iyang i-review ang bag-ong proposal sa Iran para sa permanenteng paghunong sa gubat apan daw nakita ni Trump nawa siya matagbaw sa gilatid sa Islamic regime. Bantay Balita. Gumikan sa gubat, mga kaalyado sa Estados Unidos mipalit og 8.6 bilyones dolyares nga armas. Giaprubahan sa Estados Unidos ang 8.6 bilyones dolyares nga halin sa armas ngadto sa mga kaalyado sa Middle East, taliwa sa gubat sa US-Israel batok sa Iran. Ang mga pagbaligya nahitabo human ang sekretary sa Estados Unidos nga si Marco Rubio nikutlo sa mga kahimtang sa emerhensya aron mapadali ang mga pagbalhin nga walay una nga pagsusi sa Kongreso sa Estados Unidos. Ang pagbaligya naglakip sa pagbalhin sa usa ka Advanced Precision Kill Weapon System ug may kalabutan sa mga ekipo ngadto sa Israel sa 992 milyones dolyares ug ang pagpalit og mga battle command system sa Kuwait namukabat ang balor sa 2.5 bilyones dolyares. Giaprubahan na ang Qatar sa pagpalit og mga APKW o pag-restock og Patriot Air o Missile Defense System niini sa kantidad nga dulan 5 bilyones dolyares. Samtang ang United Arab Emirates declare na usab aron makapalit og APKWS sa balor nga 148 milyones dolyares. Bantay Balita.
Alas 7:38, maayong pagtanaw all the way from Tuburan, Cebu. Noy Gomez. Alas 7:39 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang balitang espesyal. Makaingon gyud tag sana all. 0 o Y bisan piso ang bill sa kuryente sa usa ka 4-piece member sa Quezon. Dako kayong kahupayan alang kang Agnes Garay, usa ka benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon PPP or 4-piece gikan sa Panatungan, Quezon. Iyang nadawat ang electric bill gikan sa Kizelco or Quezon Electric Company na nahimong 0 ang bayranan. Sana all. Si Garay kabahin sa mga benepisyaryo sa Lifeline Rate Subsidy sa Department of Energy kon DOE o Energy Regulatory Commission ERC, kauban ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ubos sa maong programa, automatic appeal sa benepisyaryo ang mga 4-piece households. Kung dili mulapas og 50 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente sulod sa usa ka bulan, makadawat sila og 100% diskwento sa bill. Suma kang Garay, dako kayo og tabang ang natipid sa kuryente kay magamit kinis ubang panginhanglanon sa ilahang pamilya. 50 kilowatt. Suga ni electric pan. Mamay na lang ni, makasave. Dako kayog save. Sumapas Okta Research, mibalik na unang pwesto ang inflation o pagsakas presyo isip pinakadakong kabalakas mga Pilipino. Sa survey gihimo niadtong Marso tuig 2026 nga adunay 1,200 ka respondents, 45% ang miingon nga pinaka-urgent nga problema sa nasod mas taas kumpara sa 41% sa katapusang quarter sa 2025. Ipakita usab sa pagtuon nga mas nabati karon sa mga tao ang epektos kamahal sa mga palitunon sa ilang adlaw-adlaw nga gastuan. Kunhod gamay ang kabalaka sa korupsyon, niubos usab ang concern sa pagsaka sweldo. Sa personal nga aspeto nagpabilin nga nagunang kabalaka ang kahimsog apan misaka usab ang kahadlok bahin sa ipon sa pagligom, trabaho og igo nga pagkaon. Matod pas Okta, nagkalawom karon ang kabalakas mga Pilipinos ilang adlaw-adlaw nga gastuhan og seguridad sa kinabuhi. So ang naguna nga kabalaka mao gyud ning kabalakas kamahal sa palitunon. Sunod kabalakas seguridad. Porte na bitang mahala sa mga palitunon ay. May manis First Ladies Kamputhaw Inday Florita kay naka-solar setup na sa tibuok niyang balay. Wala sa ni siya bayran sa kuryente. Paldo. Alas 7:42 sa Kabuntagon mga igsoon sa tuang pagbalik. Ay inyong gipaabot. Sa kay dagway aning vice ganda no kung mahimo na siyang laki. Balita sa showbiz ug sa sports ingon man sa labing uwahing lakat sa panahon sa tuang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system.
Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process, at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos, at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopapi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mobatog sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopapi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopapi, bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:40 ECT. Arita sa ato ang Showbiz News. Mayong pagtanaw, may pagpaminaw di ay George Kaayon. Asa man kang dapitan nagtanaw, Boss George? Vice ganda misaad nga magpakalalaki kon mulan sa Lini Robredo tuig 2028. Isublit ni Vice ganda ang ihang suporta ngadto kang former Vice President Lini Robredo samtang mihangyo kini nga mudagan pag-usab pagka-presidente tuig 2028 national election. Bibisitas Vice ganda sa Naga City. Diin mayor karon si Lini Robredo ug isip celebrity guest sa gitawag nga Isarog International Hot Air Balloon ug Music Festival.
Nag-uban sa entablado ang duha. Diin nagpasalamat si Robredo sa komedyante tungod sa iya dali nga pagdawat sa imbitasyon. Sa maong kalihukan, mibaw si Vice Ganda samtang nanghangyo kang Lene Robredo nga dunggon ang panawagan sa katawhan. Pasabot usab niini nga puno sa paglaom ang mga residentes naga tungod sa leader nga dunay maayong kasing-kasing. Apan iyang giingnan nga dili kinahanglang dali ang desisyon o posible nga sunod tuig pahisgutan ang maong plano. Sa pagkakaron, matud pa niya nagpunting si Robredo sa iyang responsibilidad isip mayor sa syudad. Gipasidunggan usab ni Vice Ganda ang mga taga-Naga nga swerte sila nga dunay leader samang Lene Robredo. Alas 7:49. Naka-move on na ang mga Sugboanon nga fan sa Miss Universe. Wa kadaog ato ang manok. Tan-aw baskinon sinisa ato. Biya kay tugtubag si April Smith amo tong silingan sa Kamputhaw. Lami siya tubag pero di man kita mo i-judge wa tay mahimo. Gikoronahan isip Miss Universe Philippines 2026 ang pambato sa La Union na si Bea Milan Windorski human sa Osaka makapangangha nga pasundayag sa Coronation Night. Pakita niya ang kalig-on, kaanyag ug kumpiyansa nga nakadani sa mga hurado. Di man kita'y judge lagi. Misangpot iyang pagdaog sa titulo o pagrepresenta sa Pilipinas sa ika-75th Miss Universe 2026 pageant sa Puerto Rico November. Daghang nasagmuyo nga mga Sugboanon pero normal raman siguro nang pildigi ato ang manok sagmuyo gyud ta. Nasa na stari ba? Hambugiro kayo inigtapad unyag mapildi na daghan na kay grason. Isaop na manggong adlaw. Kanak usa inhikap manggod. Daghan kay grason ba di kadawat nga mapildi. Sama ra pud mga politiko. Ang mga politikong mapildi di gyud na may mapildi daghan sa kinagrason. Natikasan, idaya sa kumiling. Way kwarta. Anood. Alas 7:51 karon sa toang balita sa sports. Gipukan ni The Monster Naoya Inoue pinaagi sa unanimous decision 116-112, 115-113, 116-112 ang iyang kababayan nga si Big Bang Nakatani tungkol sa ilang sold out blockbuster fight sa Tokyo Dome. Sa maong kadaugan dipinsahan ni Inoue ang ihang undisputed super bantamweight belt sa maong sitwasyon nga pinakadakong away sa kasaysayan sa boxing sa Japan. Gikan sa round 1 hangtod round 12 daw usa ka chess match ang binuhagay sa kumo sa duha ka mga Japanese fighter apan mas nipatigbabaw ang speed and timing ni Inoue batok sa nagpaabot lang na maka-counter nga si Nakatani kinsa underdog sa maong away. Sa maong kadaugan ni Saka ang limpyong record ni Inoue 33-0 27 ka KO og nagpalig-on pa ang ihang posisyon isip number 2 pound for pound boxer. Samtang namansahan na ang boxing record ni Nakatani 32-1 with 24 knockout kinsa number 6 sa pound for pound boxer. Nagplano si Inoue nga musaka sa featherweight division human sa mao niyang away kang Nakatani diin matud pa ni Inoue mao na kini ang last weight division nga siya musaka. Bantay Balita.
Arita sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Isolated o localized thunderstorm masinati sa pipila ka bahin sa nasud. Tungod sa pagsubli o sa pagpasulabi sa easterlies, masinati ang panagsang pag-uwan. Isolated o localized thunderstorm sa pipila ka bahin sa nasod, ilabi na sa Kabisayan ug Mindanao. Apan giklaro sa Pag-asa, nawa sila'y na monitor nga bisan unsang daotang panahon o low pressure sud o gawas sa Philippine Area of Responsibility kon PIPAR. Bisan masinati ang panagsang pag-uwan, nagpasidaan ang Pag-asa sa publiko labot sa epekto niini nga posibleng mo resulta sa pagbaha o landslide. Taliwa niini gipahibaw sa Pag-asa nga makasinati og maayong panahon ang tibuok nasod karong adlaw. Samtang 13 ka mga lugar ang gipasidanan nga maka-experience og danger level heat index karong adlaw. Ang Pag-asa ni pasidaan nga 13 ka mga lugar ang gilauman nga maka-experience og danger level nga heat index karong adlaw base sa ilang 5 ka adlaw nga heat index forecast. Ang mga mosunod nga mga lugar posibleng maka-record og heat index nga mosaka gikan 42 degrees centigrado hangtod 44 degrees centigrado. Warning mandaag baha murag ni signal na ni Dongkinon nga padung na musod uwan-uwan sa iyo ba? Pero maorong panahon na ang nindot kayo ipanglimpyo sa mga drainage system, kanal. Kaya dili nang inig ka kuana inig ka ting-uwan na una pa manglimpyo. Ang labing uhayng lakat sa panahon mao'y nagkumpleto sa linyadas atong mga balita nining adlawng Lunes, Mayo 4 tuig 2026. Inis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ang ato mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Tigama sa nabantog na kaayo nga Lacto Puffy. Kuman sa ASE Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kayo nga Inzumo. Mapalit ang Lacto Puffy sa Sambuan Public Market diha sa may Acacia Pharmacy, Lucitas Cutana Store. Samtang sa Dakbayan sa Toledo, mapalit kini sa Gaisano Grand 360 Pharmacy ug sa Rose Pharmacy. Sa lungsod sa Balamban, mapalit ni Sinyang Pharmacy, Grace Longakit Store, Norhaya de Campog Store, Gaisano Grand Mall, Gaisano Country Mall, Cristil Pharmacy sa lungsod sa Pinamungahan, 360 Pharmacy sa lungsod sa Tuboran. Mapalit sab ni sa nagkalain-laing butika diha sa inyohang lugar. Ato lang ning ipang special mention kay daghang nangutana nato aning mga lugar. Pero dali ra na niyo makitaan ang Lacto Puffy na na sa mga butika. Tibuok Pilipinas, lukop nasod ay Lacto Puffy. Labi na rong mga panahon na nga usa ni sud na ning uwan-uwan. Uso na kayong mga subaw. Ayo nga managang tanya na pay air quality index nga dili stable, di pa kayo limpyo. Ayo ginang dunatay panagang mga amigag mga amigo. Inom og Lacto Puffy matag adlaw. Sa di pa tahingpit nga mutapos atong pasalamatan ang ato ang mga technical partners sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga radio stations nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Boss Alan Puluyap, Boss Alan Roset, kinatibuk ang Persas 107.1 Real Radio FM Toledo City.
Kinatibok ang Persas 100.7 Power Radio Bisdak. Kinatibok ang Persas 95.3 DYEJ One Heart Radio Sambuan. Ug sa tanang mga nagtanaw, nagmonitor nato sa to ang live broadcast, pinagi sa to ang Facebook page Bantay Radio Cebu. I-follow, i-follow ang o i-like ang ato ang Facebook page aron updated mo sa mga labing uwahing balita o makadawat mo mga pahalipay. Basta naka-follow. Wa ka-follow, wa lang sa. At ang imo sunod ang programang Newsline. Inyong paborito gikaintapan mga komentaristas kahanginan. June Carrillo. Atong pasalmatan atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. Engineer Gigi Sanchez, ato ang CEO, Attorney Miko Sabaliero, ato ang COO. Kini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagmamaynaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.